Kala ko, napakainit talaga ngayon, Diday. Oo, grabe. Dati, pag gantong oras sa akin, malamig na dito sa may tabi ng pinto. Aba, ngayon, napakainit pa rin. Nakakaloka talaga. Summer na ata. O, Ash Wednesday yata. Ash Wednesday yata. So, alam niyo naman, pag ako basta-basta nag-video, pag ako nakaalala, kaya sa tagal-tagal na panahon, nakakalimot ako. Ngayon, naalala ko, kaya bigla-bigla ako nagkikipag-usap sa iyo. Kaya tayo ngayon ay, chikahan chismis. Tara, chikahan chismis na tayo. So, isang araw, di ba? Meron akong kaibigan dati. Siguro high school. Tapos, nag-elementary din pala ako. Elementary dati, pero naging magkakasama-sama kami dati sa simbahan. Magkapatid sila. Nakakasama ko doon sa simbahan kasi meron kami mga parang uniform paggabi. Nag-ano kami. Tapos, sa simbahan nga, lagi nakakapunta ng yung mga bata doon, yung mga masisipag magsimba. Nililibre ng swimming ng ospital ng simbahan. Nakaka-swimming kami. Ganoon. Kaya magkatagal simbahan namin sa Maya pa. Ngayon, itong kaibigan ko na yun, yung part na high school pa lang, alam ko, hindi ko alam kung grade 6 o grade 6 o first year high school, ganoon. Pinapunta kami doon sa isang lugar. Yun, yung kaibigan ko, nahimatay siya sa pwesto na yun. Tapos, inasikaso. Kasi nga nakahiga lang siya hindi siya inatake, parang nahimatay. Tapos, yung nahimatay siya, parang lang mga tawag dito mga para gumising-gising ka, gano'n, panglagay ng pang-amoy, gano'n. Yun, kasi parang wala lang sa kanya nangyari, gano'n na. Tapos, yung medyo tumagal-tagal kami, tumaas-taas na edad, high school, naging ganyan siya. Pag napunta kami sa simbahan doon, sa palaruan doon namin, pinapunta namin lagi mga laruan doon paghapon. Siya, bigla na lang siya nagiging nahimatay. Pero, hindi namin alam kung bakit. Pero minsan, alam ko sa bahay nila, dati nagkakaganyan din. Tapos, ang ginagawa sa kanya, laging yung sa may paa, sa ganito. Yun. Minsan kinakagat pa yung kinakagat para siya magising. O yung mga ganyang paa, ay ganito. Yung mga ganyang paa, kinakagat naman sa kapatid ng tatay para magising siya. Lagi siyang para magising lagi. Yun, hindi naman siya na ospital kasi parang ganun. Tapos yung sabi nga, siyempre di ba noon mga uso yung mga sa bahay, sa mga kalugar natin na meron kang mga espiritu, mga ganyang mga espiritu, ganun. Bisa dati daw nakainit. Yun. Inaanuhan siya. Nabalita, nasabi na may nagkakagusto sa kanya na kapre, ganun. Basta bata pa nga kami high school. Parang nagugustuhan siya maging kapre. Pero yung kaibigan ko na yun, masayahin. Tsaka pala tawa. Kaya naging tropa ko hanggang sa tumatanda ka ng edad maalaga ang namin. Tapos doon naging tumaas-taas kami ng age, ganun. Tapos may mga nakakarelasyon naman siya. Ngayon, dumating kami sa time na nagtatrabaho na kami. Ako nagtatrabaho doon sa dati kong trabaho. Halos magkalapit na kami ng lugar, parang isang kanto lang, ganun. Nakikita kami. Ngayon, isang beses, pumunta siya uwi sa bahay nila, na andun yung mga pamangkin yata, may mga pamangkin. Dumating sa point na tutulog na sila. Habang tutulog yung mga pamangkin, siya, parang dadaan muna kasi lilipat sa higaan, parang ganun ata. Ngayon, yung siya'y lalakad na padaan sa natumba. Ang alam ko hindi siya para hindi basta ganun, basta nabangga siya sa bahay, parang nahimatay. Tapos, in-hospital siya, parang tawag dito, nasa hospital siya ng CMC ba yun? Ang tagal niyang hindi siya nakagising, nakano lang siya sa OSC8, hindi ko tawag, nakakaloka sa utak. Basta naka-hospital siya, hindi siya nakakatulog doon, nagigising sa isang higaan, siya lang mag-isa, di ba may sa hospital? Kaya siya hindi ko maisip, naalala. Yun, tapos nakilala ko yung kapatid niya, kasi una kong naging tropa talaga yung ate niya, siya naging tropa ko kasi kami magkaedad, magkaklase. Tapos nangyari ngayon, nakwento sa akin ng kapatid na, ayun, na parang inana naman ng espiritu nung parang nagkakagusto na sa kanya yung parang kapre, ganun. Kasi simula bata, inaalagaan siya, parang sabi, ganun daw, inaalagaan. Hanggang sa ngayon na lumaki na, kasi wala pa siya nagiging asawa. O kasi yung ate niya nagkaroon ng asawa, ako wala naman, parang may karelasyon. Siya naman, hindi pa siya nagkaroon ng asawa. Kaya ang nangyari, parang siya ang gustong kuhain ng espiritu na yun, ng kapre, yun. So, Simon, mainit ha, gusto mo na lang mainit pa. Maano ka dyan, sakit ang ulo mo. Yun, tapos, parang sa ospital na yun, tumawag yung tatay niya, parang nagpadala doon ng nakakakita ng mga kunyari espiritu, kaya mga kapre, o tawag doon. Ganun, hirap pa rin sabihin. Tapos nalaman niya, siyempre meron siya paningin, nakita niya na yung kapre nasa ibabaw ng kaibigan ko, na nakaano sa higaan. Tapos basta parang nagkadugo siya, parang nagkadaga pagkaregla, parang ganun. Pero noong time na yon, nakita ng matanda na yon na yung kapre ay nandoon sa ibabaw ng babae na nasa ospital nga, di ba? Yun, parang inanuhan nila kinausap na doon sa kapre na ganun, ganyan, alam naman natin yung mga ganun. Pero sa ospital, di ba, wala naman naniniwala sa mga ganyan. Kaya alam naman natin. Tapos nalaman ko lang din naman, sabi ng ate, yung kaibigan ko, kasi dalawa nga silang kaibigan ko pero yung kaedad ko, yung talagang tropa ko, yung nagkaroon ng asawa yon, kami naging tropa ko, yung isa yung kasunod na edad. Tapos nalaman ko kasi mga ilang araw, isang linggo ganun, kinat ako ng tropa ko, sabi niya, "Dad, punta ka doon sa ospital, okay na si ganto."
yun, nakalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, punta ka dito sa, sa ospital kasi gising na si dahil na yung kapatid niya, gising na daw. Kasi patrabaho na ako, patrabaho. Kaya bago akong lumabas, pumunta ako sa ospital. Nagulat ako kasi pumunta siya doon sa mismong lipat, di ba, ICU ba yun? Di ba lilipat na ibang kwarto? O meron na siyang ibang kwarto na talagang Nagulat ako kasi parang siya lakas-lakas niya. Oo, lakas-lakas niya, day. Tapos, sabi niya, nagtataka siya, sabi ng tropa ko, ba't nandito ka sa ospital? Kasi hindi ko alam, kararating ko lang din doon sa ospital, sabi niya. Sabi ko, parang sinabihan ako ng isang kapatid sinabihan ako ng tropa ko, yung ate niya, sabi niya, wag na ako masyado nagkwento sa kapatid niya kasi nga, pagising nga lang, kaya wala nga rin alam yun na tungkol ano nangyari sa kanya. Sabi ko lang, tinanong ako noon, ng friend ko na hiwalay, na natumba siya dati, sabi ko, wala na, padaan ako sa ospital, kasi nga, pumasok na ako, tapos inamin sa akin ng tropa ko na ate niya, kinukwento sa akin na, then, mas, iniiwasan din niya yung kapatid niya, kasi minsan, na CR, diligo, pero pag tinignan nila, nakatalikod, di ba nakatalikod, siya, parang ang mga katawan daw niya, ay parang mga lalaki, parang gano'n yung lalaki, ang katawan niya ay lalaki ng mataas, kasi maliit lang yun, maliit na babae lang yun, tsaka sexy pati, kasi ayun nga nakakita, di ba, na nakapre. Tapos, nagkaroon siya, nadadali na dapat yun sa bahay, i-out na sana yun sa bahay, ending, natake na naman siya, tapos, tawag naman sila sa ospital tawag naman sila ng doktor kasi minamadali siya. Aba, ang ending, wala, labas yung dila. As in, natuluyan siya na namatay. Kasi yung nahimatay siya, yung dila niya. Para ba sinakal na ewan, parang ganun. Kasi gustong-gusto talaga siyang isama. Sabi doon na nag-aano ng mga espiritu. Syempre alam nila yun. Ako alam ko naman yung mga ganun, wala ako sa mga ganyan. Kasi yung lola ko, mga mahilig sa mga ganyan, sa mga tao may mga espiritu pumapasok. Oo. Yun. Namatay talaga yung friend ko. Namatay ko siya na nakadila talaga ang laki. Nagulat sa kanya yung mga doktor doon at ospital. Tapos no choice na, namatay talaga siya. Tapos alam ko kung gumaling ba doon kasi kung sa bahay nila mismo na basta tayo nangyari. Tapos close kasi yun sa ate niya. Minsan dede yun sa ate niya kasi yung ate niya may mga anak yun kaya sa dayo pa dede. Edi yung kapatid niya medyo naglaloko lang biglang-bing, dede kunwari baby siya kasi siya isang anak lang siya na babae, may ate siya yun. Kaya sweet na sweet siya sa mga ate niya. Tapos, hindi nalambing-lambing yung ate niya kasi naramdaman niya ng ate niya na parang iba yung parang lalaki yung bahawak sa kanya, nagaganong ganyan. Tapos, yung yaman, maliligo, nakatalikod pero laki-laki ng katawan. Parang di ba kasi malaki nga daw nakaano dun. Malaking kapre. Tapos, yung nalaman na siya, yun sa bahay pala. Sa bahay nga ata. Tapos, pag uwi ng bahay, na ata yun. Yun nga sa bahay ngayon ata. Pagdating sa bahay, natumba uli siya, hindi siya mabuhat sa ospital. Kaya ilan lalaki bago pa siguro 12 taon na pero hindi pa rin siya mabuhat. Grabe ka kayo inan sa ospital. Sa tawag dito sa jeep. Hindi pa rin siya makabuhat kaya mabigat daw. Kaya mga lalaki kahirap na hirap pagbubuhat sa kanya. Kaya na rin kami doon. Kaya sabi ko nga sana sa kapatid niya dati, sa tropa ko sana nagkaroon na lang siya ng asawa dati. Kasi ang naging karelasyon pa naman niya, jowa. Kasi ewan ko ba naman ang problema kasi noon, yung nakarelasyon niya na tomboy. Yung anak yun, parang may asawa din nata. Kaya gusto rin ng pamilya niya na magkaroon siya ng asawa. Kasi nga, yun nga sa kwento na yun, na alam nga nila na yung kapre na gusto sa kanya, simula sa pula bata, inaalagaan siya, binabantayan. Hanggang sa lumaki siya, kung nagtrabaho nga kami dati. Kaya nalaman namin na binabalikan pa rin siya ng kapre. Yun. Meron pala, kahit ako, naniniwala ako sa mga ganyan pag nagugustuhan ng mga espiritu. Naniniwala ako sa mga ganyan. At syempre, sa mga side naman ng parents ko dati, may mga ganyan din. Kaya, kung naniniwala sa mga ganyan. Yun. Alala ko lang, kasi sweet, tropang pa naman yung magkapatid. Kaya okay, hanggang ngayon okay pa rin yung ate, yung pinaka-ate, tropa ko nga din yun. Kasi nauna siyang nagkaroon ng high blood sa akin. Buti nga nag-okay siya. Pero hindi siya nagtrabaho na sa bahay lang. Di pa kami nakikita eh. Ayun, alam ko lang alam niya na ako na high blood na rin. Kaya hindi siya dati nag-half body rin siya naging pero may asawa na siya. May edad lang saan. Saya sa mga gawa namin dati, masaya kami sa pangalaw-law, tambay-tambay. Yun. Ang init, grabe. Pawis ko.